Good afternoon po. B-Gens! Mas malakas pa dyan. B-Gens! Ayan. So, yun nga. Ako po si Pastora Miracle. So, today, I would share my life testimony naman about our identity in Christ. So, kung si Reverend Charis ay siya yung anak ng pastor na kung saan na-experience niya yung world, na-experience niya yung mundo, ako naman yung dun sa side na anak ng pastor na mabait lang. Amen. So ako naman, yung buhay naman na tinahak ko is that, yes, lahat po ng anak ng pastor ay parang nasa aquarium yung buhay, na bawat kilos namin ay nakatingin yung mga tao, bawat kilos namin parang dapat approve sa lahat ng nakakakita dahil nire-reflect nito yung kung paano maging magulang yung mga pastor naming parents sa amin. So ako ay founded naman sa bilang anak ng pastor na sumusunod at iniwasan lahat ng mga bisyo. So habang ako ay lumalaki, hindi ko na-experience na gumimik, hindi ko na-experience uminom, hindi ko na-experience magsigarilyo, hindi ko na-experience bumarkada, hindi ko na-experience mag-cutting classes, hindi ko na-experience mag-boyfriend. Sino dito ang may boyfriend or girlfriend? Taas kamay. Parang mababait din ha. Yan. So makinig lang tayo habang ang lakas din ng ulan. So, hindi ko rin na-experience mag-girlfriend. Okay. So, nung habang ako'y lumalaki, pinush talaga ako ng mga magulang ko, ikaw, maglilingkod ka kay Lord, magiging leader ka sa church, mag-worship lead ka, magiging leader ka sa youth. So, habang ako ay nag-aaral, ang goal ko, ang focus ko, ay mag-aral mabuti. So, tayong lahat, sabi po sa Deuteronomy 28 verse 13, and the Lord will make you the head and not the tail. So, ito yung naging foundation ko habang ako ay nag-aaral. Na Lord, dahil ako ay naglilingkod sa iyo, mag-e-excel ako. Sino dito yung mga honor or with high honor sa class? Taas kamay. Ayan, congratulations. Sino naman dito yung officer sa klase? Presidente, vice president, student council, ayan, madami. So, nung time na yon, yun yung binibigay na blessings ni Lord sa akin. Top 1, top 2, honor student, vice president ng klase. Kaya pala si Lord, binibigyan tayo ng excellence habang naglilingkod tayo sa Kanya. Kasi ang purpose natin sa mundong ito is to have dominion. So paano ka magkakaroon ng dominion kung ikaw ay pinaka-kulelat sa klase? Papakinggan ba tayo ng mga classmate natin kung hindi tayo yung presidente o yung vice president sa class? So yun yung binibigay na edge ng Panginoon sa atin for us to excel para ma-encourage natin yung mga kaklase natin na makita nila, ano bang sekreto nito? Bakit nag-e-excel siya? Ano bang sekreto niya? Bakit may confidence siya? Ano bang sekreto niya? Bakit may favor of God and favor of man siya? So kaya pala binibigyan tayo ni Lord ng dominion is yun yung gagamitin ni Lord sa buhay natin na way for us to encourage our classmates, para ma-share natin si Jesus, para maipagmalaki natin, kaya ako nag-e-excel dahil si Jesus ay kasama ko sa aking buhay. Okay. So habang nag-aaral ako mabuti, ang goal ko mag-aral, hindi ako nag-boyfriend. So hanggang sa graduate po ako, for the glory of God, graduate po ako ng BS Tourism na magna cum laude. Wow! Diba? Wow talaga. Palakpakan natin si Lord. Okay. So bilang anak ng Panginoon, bibigyan tayo ng ganyang excellence ni Lord. Pero di ba kapag tayo graduate ng honors, anong naiisip natin kapag tayo naghanap ng trabaho? Agad-agad kang tatanggapin kasi ang ganda ng resume mo. Di ba? Iniisip natin, dahil honor student ako, may honor ako, nung graduate ako,
pag-aagawan ako ng mga company. Pero alam nyo, nung time na ako'y naghahanap ng trabaho, ang pangarap ko, kasi ang course ko po ay tourism. So ang pangarap ko, magpa-flight attendant ako. Ang pangarap ko, mabayahe ako sa iba't ibang lugar o country sa buong mundo ng libre. Kasi nga, nandun ako at yun ang trabaho ko. So habang nag-a-apply ako, alam nyo po ba, naka 500 prints ng resume ata ako. Pero kahit saang airline, walang tumanggap sa akin. Gano'n na lang yung depression, anxiety, and sadness. Nadudulot nun kapag alam mo na ang galing mo sa klase, ginalingan mo, naging mabait ka, naging masunurin ka. Pero nung time na nasa mundo ka na at naghahanap ka ng trabaho, walang tumatanggap sa'yo. Mapapatanong ka kay Lord na, Lord, nag-aral naman po ako mabuti. Lord, nagpakabait naman po ako. Lord, hindi nga po ako nag-boyfriend o nakipag-date. Kasi ang focus ko, mag-aral, maglingkod sa'yo, at para makapagtrabaho ng maganda. So, nung time na yon, nagkaroon na pala ako ng depression, na parang every night, hindi alam ng pamilya ko, na nagkukulong ako sa kwarto, iyak na lang ako ng iyak kada gabi kasi Lord, nag-print na naman ako ng resume, tapos matatapon na naman yung resume ko kasi hindi siya nag-turn out into a job. So, nung time na yon, buong buhay ko po, na-spare ako ng Panginoon sa heartache. Kasi hindi nga ako nag-boyfriend. Na-spare ako ng Panginoon sa lahat ng paggalit ng magulang kasi hindi nga ako nagpasaway sa kanila. Pero dahil ang kaaway, pilit tayong tatargetin, doon po ako tinarget ng kaaway sa spirit of rejection. So, nung time na yon, palagi akong umiiyak na, Lord, ayoko nang magtrabaho. Ayoko na lumabas ng kwarto. Dito na lang ako. Kasi parang wala namang direksyon yung buhay ko. Ginalingan ko sa pag-aaral tapos wala akong trabaho. Yung mga kaklase ko na feeling ko mas matalino ako sa kanila, mas magaling ako sa kanila, flight attendant na sila. So parang feeling ko, Lord, failure yung nangyari sa buhay ko. Ano pang gagawin ko? Ito yung pangarap ko. Then one time, dahil ayoko na nga mag-apply, nagkaroon ako ng phobia sa pag-a-apply, nagkaroon din po ng youth camp. So, nung youth camp na yon, doon pa kami sa labas, sa initan. So, blessed na nga po tayo ngayon kasi nasa aircon tayo. Blessed tayo kasi mas maganda yung kinakalagyan natin. Ang kailangan na lang natin gawin is to focus onto our God. Ayan, yan yung camp na yan. So, yung camp na yan, I think, Destined to Rule ang title niyan. So, etong camp na to, eto yung panahon na wala akong trabaho, hindi ko alam anong purpose ko, saan ako mag-work. And then, after the camp, Friday siya natapos, nung kina-Sunday yan, sabi ng daddy ko, ang daddy ko po ay si Pastor Lawrence. Ang sabi niya, na mga problema siya, walang magpipreach ng Sunday service sa church namin sa Marilao. And dahil puspos kami ng camp na yon, dahil ninamnam ko lahat ng natutunan sa camp na yon, at talagang sineryoso ko si Lord habang nandun ako sa camp, the Holy Spirit moved in my life. Nung time na yung pastor namin na mga problema, sino kaya magpipreach sa Sunday kasi may iba siyang church na pupuntahan, biglang lumabas sa bibig ko, sige daddy, ako na lang. Joke. Bigla akong nag-joke. Pero sineryoso ako ng daddy ko, sabi niya, sige, ikaw na. Simula Friday night na yon, Sabado, hindi na ako makatulog kasi bakit ba ako nag-joke? Pero yung joke na yon ay nagbukas ng pinto for me to share Jesus sa Sunday service. So hindi ako pastor, youth leader lang ako nung time na yon, pero the Lord used me nung Sunday na yon. At alam niyo po ba kung ano yung shinare ko nung Sunday na yon? Ang shinare ko lang po nung Sunday na yon ay kung ano yung natutunan ko o ano yung preach nung pastora nung camp. So napaka-importante na magsusulat po tayo sa mga notebooks na binigay kasi magagamit natin yung instrument to share Jesus to others. Di mo kailangan sobrang talino mo, di mo kailangan sobrang prepared mo, ang kailangan mo lang yung puso mo na ready magpagamit sa Panginoon. So ang ginamit ko ay yung preaching mismo nung pastorang nag-preach nung camp.
Yun yung shinare ko sa church kasi hindi naman sila youth. So hindi nila yun napakinggan. Pero that Sunday, the Lord really moved. Nag-iyakan kami lahat. Naramdaman namin na bumaba ang presence ng Panginoon. And then habang nagpipreach at nagme-minister, sabi ng Panginoon sa akin, hanap ka ng hanap ng boss. Hanap ka ng hanap ng employer. Hindi mo alam yung identity mo na anak kita. So ang anak, tayo pong lahat ay anak ni Lord. So ang dapat na pinagkakaabalahan natin ay gawin ang business ng ating Ama. So sino dito anak ng businessman and businesswoman? Di ba pag may business yung magulang natin, iisipin natin, ako ang next na magtitinda. Ako ang next na may-ari ng company namin kasi ikaw yung anak. So bilang anak ng Panginoon, yun dapat yung identity na meron tayo. Pero ako, pilit kong hinahanap yung identity ko sa labas na mag-FA ako. Pero at the same time, ang pangarap ko mag-FA, yung palang pangarap ko na yun ay maglalayo sa akin sa Panginoon. Habang pinapangarap ko maging FA, paano na lang nga pala yung pagiging worship leader ko? Paano na nga lang pala yung pagiging youth leader ko? Na kapag naging FA ako, iiwanan ko na lang sila basta-basta. Iiwanan ko na lang yung ministry ko dahil ang FA, di ba wala silang oras? Kahit anong oras yung pasok nila at hindi sila magsistay sa isang lugar. Paano ka makakapag-serve sa Panginoon? So nung time na yon, kaya pala puro rejection yung na-experience ko. Hindi pala siya para saktan ako, para ma-depress ako. Kaya pala re-reject ako ng time na yon kasi hindi pala yun yung plano ng Panginoon sa aking buhay nung time na yun. So, sabi ng Panginoon, ako ang boss mo. So, yun yung message ng Panginoon sa akin ng Sunday na yun. Talagang iyak ako ng iyak na, oo nga Lord, no? Ang plano mo sa buhay ko, maglingkod ako sa iyo, i-share kita sa mga tao. Tapos, pilit kong inilalayo yung sarili ko para magtrabaho ko sa labas at hindi ko na magagawa yung gampanin ko bilang anak mo. So nung sinabi ng Panginoon, ako ang boss mo, tumigil na po akong mag-apply ng trabaho sa labas. At naglingkod na lang po ako sa Panginoon. And then, after that, sinurrender ko na yung buhay ko, nireset ko yung buhay ko, na Lord, sige, i-reset mo po yung pangarap ko. Maging pangarap mo ang matupad sa buhay ko. Sinet aside ko muna po yung pangarap ko na makatravel sa iba't ibang bansa. At ang ginawa ko at ang natupad ko ay ang paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba, after that, meron pong isang kaibigan yung aking daddy na tumawag sa kanya. Sabi niya, Pastor, bibigyan ko ng business yung anak mo. So, binigyan niya po ako ng business na travel agency. Siya po ang namuhunan, siya ang nag-enroll dun sa system. Siya, yung pinangbubuk ko, pera niya, pero hindi na po niya binawi. Hanggang sa naging business ko na po siya, na nasa bahay lang ako, nakakapaglingkod ako kay Lord, nakakapaglingkod ako sa pamilya ko, at I have a lot of time to have devotion. At the same time, kumikita po ako at nakakatulong ako sa pamilya. Na minsan, umaabot sa 30,000 in just 30 minutes na pagbubuk ng ticket. Kaya namin kumita, kasama po yung asawa ko. Boyfriend ko pa lang siya noon, partner na kami. So, 30 minutes, ibubuk namin yung isang family. Kumikita kami ng 30,000. Another thing, binuksan ng Panginoon yung business namin sa company. So, nakapasok kami sa company, binook namin yung company outing. Kumita kami ng 80,000 in just one sitting. So, ganun nagbukas yung pinto ng Panginoon sa buhay ko when I offered my life, nireset ko yung pangarap ko at maging pangarap ng Panginoon yung gawin ko. Kaya ko palang kumita na nasa bahay lang ako, makakapaglingkod ako sa Panginoon at nagagampanan ko yung pinag-aralan ko, which is the tourism industry. And then after that, sabi sa Proverbs 19:21-23, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So yung time na yon, yung rejection na kinaharap ko, kakahanap ko ng pangarap ko ay pinalitan ng Panginoon ng tuwa dahil kahit nasa bahay lang pala ako, kaya akong pagpalain ng Panginoon. And then, ano ba ang identity natin in Christ? So, sabi ko po nga po sa church namin,
ang tunay na identity natin, tayo ay full-time na anak ng Panginoon. At tayo ay just part-timer na estudyante, part-timer na employee, part-timer na business owner. Ano pong ibig sabihin nun? Minsan kapag estudyante tayo, ginagalingan natin, sasabihin natin, pasensya na po, hindi po ako makaka-attend ng youth service kasi may project po kami. So nagiging full-time student tayo, nagiging part-time tayong naglilingkod o anak ng Panginoon. Pasensya na po, kailangan ko po talaga magtrabaho. Hindi mo na po ako makakapagsimba. Pero ganun yung nangyayari sa atin habang tayo ay nag-aaral. Lord, bless mo po ako, makagraduate po ako, maging honor po ako, at paglilingkuran kita. Pero pag graduate na tayo, bilang na lang sa kamay yung matitira sa church, nag-graduate na. Kasi sobrang busy na sila sa outside world. At hindi na nagagampanan ang pagiging anak ng Panginoon. Pero sa lahat ng BGN sa lugar na ito, habang kayo ay nag-aaral, kayo ay nagtatrabaho, gawin yung full-time ang pagiging anak ni Lord, pagiging disciple ni Lord, pagiging evangelist about Jesus. Na kung sino yung katabi mo sa klase, yan yung assignment mo na sharean ng salita ni Lord. Kung sino yung katabi mo sa office, yan ang assignment mo na ipakilala kay Lord. Kasi minsan ngayon, sobrang taas na ng depression level ng mga kabataan na konting problema, ang iisipin agad nila, ayoko na sa mundong to, magpapakamatay na ako. Na minsan yung katabi mo, kailangan niya si Jesus at alam mong kailangan niya si Jesus, pero sinasarili mo si Jesus. Nagiging selfish tayo na tayo lang yung nakaka-experience kay Jesus. So bilang kabataan, nandito tayo sa camp, isulat natin lahat ng mga verses na tinuturo sa atin, magagamit natin yan to share sa ating mga kaibigan, kaklase, kapitbahay, kaopisina, kapatid, pinsan. So lahat ng taong kakilala natin, yan yung mga assignment po natin para i-share po ang Panginoon. So bilang pangwakas, kami po ngayon ay binigyan na ni Lord ng iba't ibang business. Pero ngayon, ang business po namin ay gumagawa kami ng sublimation jersey. Sino mga basketball players dyan? Taas kamay. Ayan, so within this youth camp, magdadala kami ng mga jersey at papamigyan natin yung mga nagbabasketball dyan. Sino gusto nun? Amen, ayan. So, doon naman, so kami ay businessman. So, pinangahawakan ko na ako ay full-time na anak ni Lord at part-time businessman. Paano mo yun magagawa? Ang gagawin naman natin sa mga merong trabaho at nagbi-business, yung mga employees naman po natin, employees po namin, dinala po namin kay Lord. So yung mga employees po namin, sila po yung sinishare namin tungkol kay Jesus. At napakasarap sa feeling na yung mga kasama mo sa trabaho ay kapwa mo may takot kay Lord, kapwa mo naglilingkod kay Lord, kapwa mo nagmamahal kay Lord. Bakit? Kasi kapag ang lahat ng mga kasama mo sa isang, sa company mo, sa school mo, ay may takot sa Panginoon, mababawasan yung naninira sa'yo. Mababawasan yung mananakit sa'yo. Mababawasan yung hahatak sa'yo pababa. Kasi yung pagmamahal ng Panginoon, yung mag-overflow sa company nyo, sa trabaho nyo, or sa office nyo, or sa school nyo, yung mga gawa ng kaaway ay hindi makaka-penetrate kung nasan ka. Kasi lahat ng taong nasa paligid mo ay nakakakilala din sa Panginoon. So ngayong panahon na ito, the Lord is going to reset our hearts and our lives and our plans and our dreams. Dapat po, ang maging plano natin, maging pangarap natin ay ang pangarap ng Panginoon. Set aside natin yung sarili nating pangarap. Pero alam nyo, yung pangarap natin, ano yan, may value pa rin yan sa Panginoon. So ang pangarap ko po ay makapag-travel sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Pero sabi ko, Lord, paano yun? Busy na po kami dito sa trabaho. At Lord, ang gusto ko po, makapag-travel ako sa iba't ibang lugar sa mundo ng libre. Kasi yun talaga yung pangarap ko. Pero habang ginagawa po natin ang pangarap at plano ng Panginoon sa buhay natin, si Lord gagawin pa din kung ano yung pangarap at plano natin. Dapat naka-align sila sa isa't isa. So as a testimony, last February, nakapunta po kaming mag-asawa sa Hong Kong. At yung ticket po na ginamit namin doon ay free. Amen? And then this coming week,
the Lord blessed us again with a free ticket going to Korea. So ang sarap po sa pakiramdam na habang ginagawa mo yung purpose mo, ginagawa mo yung paglilingkod kay Lord, ginagalingan mo sa kung anong pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo, hindi nakakalimutan ng Panginoon yung pangarap mo, at in His right time, the Lord will make it happen. Amen? Wag lang po tayong magmamadali. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Ayan. Huwag po tayong magmamadali na kuhanin yung mga pangarap natin, kasi ang Panginoon ang may tamang timeline kung saan ibibigay po niya ang lahat ng nararapat po sa atin sa tamang panahon. So hindi po ako nag-boyfriend ng buong pag-aaral ko, pero alam niyo po, right after graduation, dumating aking asawa na si Pastor Michael. So habang tayo busy tayo, palakpakan na si Lord. Alam niyo po ba, hindi ko na feel na parang ang boring ng buhay ko, hindi ako kinikilig. Ang boring ng buhay ko, wala akong bulaklak. Pero kapag ikaw, puno ka ng pagmamahal ni Jesus, hindi mo kailangan ng bulaklak, hindi mo kailangan ng chocolate, hindi mo kailangan ng love letter. Ang Bible, ang love letter ng Panginoon para sa atin. At yung love letter ng Panginoon na yan, na maraming pangako, pangakong hindi napapako, at pangakong matutupad niya sa ating mga buhay. Amen? So sa lahat ng mga kabataan dito na wala pang love life, ang gawing love life muna natin ang Panginoon. Ang purpose natin, maglingkod sa Panginoon, galingan sa pag-aaral. At in the right time, the Lord is going to give you the desires of your heart, ang pinaka-the best na tao na nilaan niya para sa'yo. Di po tayo mauubusan dahil bawat tao ay may nilaan ng Panginoon na partner sa inyo. All you have to do is to patiently wait for the best, because yan po ay ibibigay ng Panginoon sa ating lahat. Amen. So to God be the glory, honor, and praises. Yan po ang life testimony ni Pastora Miracle. Always remember your identity in Christ. You are the son and the daughter of God. Lahat po ng ginagawa natin sa mundong ito is just our part-time work. Kailangan po always remember, anak ako ni Lord. Ako ay palagi magsasettle for best. Lahat ng aking gagawin ay best. At lahat ng will ng Panginoon ang gagawin ko sa aking buhay for me to succeed in everything that I will do in my life. God bless po sa ating lahat. Wow! Praise God sa buhay ng ating